But when ye suffer the righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear. Having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse you your good conversation in Christ. For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Okay na po yan. Let's pray. Lord, salamat sa mga salita, Panginoon. Turuan niyo po kami ngayon naman kung paano magministeryo sa ibang tao sa inyo, Panginoong salita. Gamitin namin to, Lord, matutunan una at yung mga internal working Panginoon na ngayon. Kayo magturo sa amin, especially yung mga na-encounter namin sa winning. Ito namin kung paano sa gawa at maging effective ang bawat isa. Yung mga hindi pa masyadong gusto winning, Panginoon, may inspire sila, Lord. May paraan ang sa ministry kahit minsan may hirap. May paraan kayong binibigay, makikita namin dito ngayon. Therefore, ito po ay workable. Ito po ay doable. Ito po ay magagawa namin, lalo pagkasama namin kayo. Kaya kayo pangpala, kayo magturo, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po. Ayun, good afternoon po sa lahat. Medyo bilisan lang natin. Okay pa naman kayo, no? Late tayo. Hindi tayo nakapag-start ng maaga, parang kanina rin. Pero yan, sinisiksik kasi natin yung mga kailangan gawin, no? Ganun talaga. At this time, title po natin, no? So, kinuha ko naman to, no? So, kanina kasi maganda yung usapan natin sa Sunday School. Mga na-encounter, tama po yung magtanong kayo ng gano'n kasi hindi natin nahayaang ano yun. May mga naririnig ako po sa mga iba, nagko-competensya na soul winning eh. So iba naman na dito, nagkakatisoran din, iba naman, siyempre nainggit lang kayo eh, parang gano'n. Sa bandang huli, magkakaalaman din naman yan. No? Sabi nga sa inyo, may nakasama akong gano'n, napasama lang ako ganyan. Nag-observe ako. So, hanga ako sa church nila kasi maayos naman. Ang dami, ganyan. Pero na-observe ko yung isang kasama nila, active naman. Okay naman, kaso medyo nagmamadali din, no? Kaya, walang may question doon. No? So, hindi natin gusto yung ganun. Kaya ako, nag-aaral na sila sa mga school. Okay din sana yung maraming marireach, no? So, kaso, isang beses kasi nasubukan sa public school, talaga namang ang hirap, no? So, medyo madaling makapasok talaga doon. Paalam ka lang. Ewan ko, parang mga teacher to, parang mas gusto pang ano eh. Makapahinga siguro sila. Ganun ba sa public school talaga, no? Hindi naman lagi. Pero ganun eh. Experience ko sa Bethany nga. Nung pumunta tayo doon, tapos, ilang beses tayo pumunta doon? Nakasama ba kayo doon? Hindi ako kasama na. Oo. Hapon na kami ng pumunta. Oo. Tapos nandun ako yung maaga, di ba? Kaya nakasama kami ng soul winning sa school. Okay naman, kasi kaso, ay, pambihira, maniwala ka. Hindi mo alam kung sino tumanggap doon kasi sisitahin mo, may pasaway dito, may bastos pa nga doon. So, ang isasabi ko lang, hindi madali nga yung gawain. No? Kaya ito yung isa sa elders natin. So, again, dito sila kinikriticize. So, sana, totoo, pag binilang mo yan dyan, di ba? So, doon wala namang 100% accurate din talaga dyan, di ba? Iba nga, solve natin, reprobate pala, hindi natin alam. Ganun talaga eh. Si Judas, hindi nga nila alam na reprobate yun eh. So, hindi ganun ka-accurate yan, pero sabi ko ngayon, yung title natin ngayon, nabanggit natin kanina, ito po yung aking memory verse. Kaya ni-review ko parang hindi pa ako nag-preach ito. So, lagi lang nasasagi. Pero hindi ko pa talaga nag-focus. So, ngayon tayo mag-focus dahil nga kasi usapan natin kanina umaga na yun. So, nakikita ko yung may struggle. May struggle talaga, pero may ano yan, may solusyon. Amen? Ang title natin, sabi dyan, ito, no? Always ready to answer. Yun na lang, no? Ating title, always ready. Ikaw ba, pag nag-lesson kayo, tinawag ka, makakasagot ka? O hindi? O depende rin, no?
Naalala ko siyempre, yung mga bata, ganun din. Hindi eh. Mabuti yung ano, kasi hindi pa rin ako masyadong magaling na estudyante nun eh. Mabilis ako kaso, iba yung advance eh. Yung ibang classmate ko, ganun, advance. Tinitingnan nila yung ano ba next week yung ano. Palibasa, pag-anak ng mga ano eh. Eh ako, nakaka-cope up lang ako. Section 1 din naman ako ng kaso. Hindi, ano. Anyway, so pag tinanong ka, ano yung ganyan? Ma'am, di ko pa tinuturo yan ah. Or kahit na lesson nyo na dati, no? Pag ready ka, makakasagot ka. Okay, ngayon sa atin, particular tayo ngayon sa soul winning, tsaka sa kahit hindi soul winning, basta kasi yung mga tao, nagtatanong sa atin yan, alam nyo ba yun? So, anong pinagkaiba nyo sa ganyan, ganito, ang ginagawa nyo, bakit, paano, yan. So, the best yan, inaaral yan, nag-observe kayo. Ngayon, pwede kayo magtanong, at salamat nga, pag nag-soul winning na, ma-encounter nyo yung dapat nyo ma-encounter. Maingay dyan. Sama-sama itong mga ito eh. Okay, kaya title natin, always ready to answer. Subtitle natin, homework for every soul winner. So more on ano kasi tayo ngayon ha, assignment. Ito po yung, minsan madalas sinasabi ko din sa inyo to. Minsan ang sarap mag-preach. Di ba? Kaso ginawa mo ba yung homework mo? Yung iba, napansin ko yung parang saya nila. Saya naman talaga. Problema, pag di mo ginawa nga yung homework mo, yung dapat mong gawin, hindi mo inaral, sinakyan mo lang kung ano yung tinuro sa'yo, okay din naman sana yun kung para sa iba. Kaso, meron talagang mga bagay na nagbabago yung mga challenges sa ano eh, no? Nalala na yung Calvinist, yung kwento natin dyan, may mga panahon na lumalakas siya, umihina, lumalakas, pag na-expose siya, umihina. So medyo kampante na naman yung mga Kristiyano. Tapos pag lumakas yan, hindi alam kung ano, after 30 years, hindi na natin binibisita yung ganyan. So hindi alam ng mga bago mananampalataya. So ngayon naman, ang mga na mayagpag ngayon, mga bakla, tomboy naman, kasi talagang programa po nila yan eh. Tinimingan nila yan. So may mga nag-document niyan eh, yung si Biden, inamin niya yun eh. Tsaka si Trump, may pondo sila. Kasi parang advocacy ng US yan na gawing matanggap ng mga bundo yung bakla. So inumpisa niya sa mga programa, ganyan-ganyan. Kung hindi natin alam paano sagutin yan, ano mangyayari? Di ba? So tatanggapin nila yung mga bata, ano ba alam niyan? Kahit ako naalala ko yung bata ako, hindi ko alam paano sagutin niya kasi hindi naman ako Kristiyano, lalong hindi ko tinuro sa akin yun. So gusto ko sabihin, dapat inaaral natin kung paano tayo sumagot. Bakit alam natin kung paano sumagot? Kasi may mga tanong, may legitimate question. Bakit niya natanong yun? Kasi naisip niya, may na-observe siya na hindi niya maintindihan. Kaya nang aralin natin, hindi natin maaral lahat ngayon. So ito yung parang ma-encourage lang tayo mag-aral. Okay? Paano? Ano yung mga points natin dito para tayo naman ay maging effective na as either soul winner o matulungan natin yung mga taong talaga nagtatanong. Ito katulad yung mga edad nyo. Magtatanong na kayo niyan eh. Sinakusap ko kayo lang. Ay, bahala ka rin ng Sunday school na tayo, no? O, di ba? Puro na-open yung mga question na gano'n. Eh, pastor, anong gagawin ko? Yung bakla, sabi, ganyan, no? Doon, ang tagal ko nang dinidiscuss dito yan. Minsan kasi, syempre, hindi rin kayo nakatutok. At iba yung na-encounter nyo mismo, eh. And then, so, nilalabanan nyo yan, nagtatanong kayo, yung iba nasasagot, pero iba hindi. Kasi pag nandito kayo, protektado kayo dito, syempre, nag-a-agree tayo halos lahat. Paglabas nyo, hindi na yung sarili ganun. Okay? Kaya yan po, topic natin, always ready to answer, homework for every soul winner. So, objective natin, of course, malaman natin yung mga sagot na tama, eksakto, according sa each circumstances. No? So, ngayon, ito pong alam yung 1 Peter, more on persecution ng ano nito eh, tema, no? Hindi natin binasa yung bandang muli, pero yung nakita nyo kanina, ihanda nyo yung mga sarili nyo. So may mga konting ano siya dito sa mag-asawa. Pero after dito, yan. So simula 8, of course meron siyang mga advice paano mamuhay tayo. Yan, kasi nga parang tinitingnan daw kasi tayo ng ibang tao. Yan. So yung bibig nyo, yung mga lumalabas sa bibig nyo, dapat maayos. Pag masama, alisin nyo yan, gawin nyo yung tama. Dahil nakikita tayo ng Diyos. Ayan. So, pero, hindi maiwasan yung, ito yung sasabi ko sa suffering, no, na
Kahit nagtitino ka na, parang yung kwento natin, taga sa Alala, no? So, maayos naman siya. Ba't siya pinag-iinitan ng classmate niya, no? Talagang sinisiraan siya literal. Sa teacher, walang sawa, no? So, kaya expect niyo yan ang mangyayari sa inyo. Lalo pa, pag yun nga, godly ka, tapos yung classmate mo, schoolmate mo, or yung teacher mo minsan, ay workmate mo, kapitbahay nyo, lalo kang titirahin yan. Yan ang sinasabi dito, yung tema dito sa 1 Peter. Kaya, anong gagawin natin ngayon? So, ang focus lang natin itong dalawang verse actually. So, may pagsubok, especially yung mga china-challenge yung ating pananampalataya. No? So, what do we do? So, salip na tayo yung ma-intimidate, no? Matakot ka na, tumahimik ka na lang, iyak ka pa, no? Iyak ako, sinungalingan ako eh. Anong gagawin mo? Yung iba pag ganun, hindi alam yung gagawin, yung iba doon ginagaya, inasar ako, aasarin ko din iba. Sinapak ako, sapakin ko rin. Pinagsinungalingan ako, sisiraan ko din. So, hindi ganun eh. Kaya ito yung nagpapahirap sa natin, pero may sagot nga, okay? So, ngayon, mapapansin natin, yung ginagawa po natin dito, maganda yung proclamation eh. Okay? Pinuproklame mo, ito ang katotohanan. Pero pansin nyo din sa mga verses na to, hindi lang siya proclamation, may mga time at maraming panahon na hindi mo lang siya sasabihin, kailangan mong explain. Kita nyo, parang ginagawa sa soul winning, sabihin ko, ito sabi ng Diyos. Pero pag may tanong yan, kailangan masagot mo ng eksakto doon sa tanong niya para makita niya, ay totoo talaga to. Okay? Tuloy lang natin. At yung nabanggit na hope dyan, ano ba yung hope natin talaga? Yung pinaka-pinaka na we share at meron tayo at gusto natin lahat sila magkaroon. Kaligtasan, no? Yung hope. Kahit anong mangyari, langit tayo. Ngayon, pag ligtas ka nga, tapos nakikita sa buhay mo, no? May ano ka, hindi ka nag-aalala kung ano mang mangyari sa buhay, di ba? Tulad niya, linggo, iba, kumakayod pa rin, ganun. Pero tayo, parang relax tayo, okay kayo dyan, aral-aral lang kayo, parang ganun. Parang nakikita nila, parang may something nakakaiba sa inyo, relax kayo kasi meron kayong mag-asa. So, pero hindi dapat manatili kasi sa atin yun, okay? So, paano natin ngayon may share sa kanila yun? Okay? Paano natin mahanda ang sarili natin para pag nagkataon na nagtanong, masasagot natin ng tama, hanggat maaari, no? So again, ulitin ko na, pag hindi mo kaya sa, huwag kang magsinungaling, hindi mo alam sa tanong, ang sagot sa tanong, sabihin mo na lang, alamin ko rin po, kasi walang nakakaalam na lahat ng bagay sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, wala. Ang Diyos lang yun, hindi ka Diyos, okay? Pero kaya nga, nagpaghahanda natin tayo. So number 1, sinabi naman dyan, no, nag-umpisa, but sanctify the Lord God in your hearts. So meron mga trouble, pero ano sanctify? Pinagiging banal. Paano mo gagawin banal ang Diyos? Eh, banal na siya. Diba? Paano yun? Eh, gawin mo siyang banal sa sarili mo. Sabihin, itaas mo siya. Okay? So, before we answer others, Christ must be set apart. Yung another term pala sa sanctify, make holy, set apart mo siya. Ibig sabihin, ang tingin mo lagi sa Kanya, mataas. Of course. Diyos siya eh. Though yun nga, kaya nga niloloko tayo minsan, sinachallenge tayo, Diyos yun, totoo ba yan? Kaya mo So pag nabitag ka na dun, tapos yung, kunwari, nagpe-pray ka pa dyan, tapos di ka naman yumayaman, parang yan, asarin ka ng ganun. Baka mahinaan ka ng loob pag hindi mo alam kung paano yung mga bagay na to, okay? Kaya, ang number 1 nga, dapat itaas mo ang Panginoon. Pag sinabing sanctify, paging banalin, sub-point natin dito, una, si Jesus muna personally. Ibig sabihin, dapat ang tingin mo sa Diyos, mataas. Kasi hindi ka naman tatawag sa Diyos kung kaya ng Diyos to, ba't pa ako tatawag kung hindi? Nakita niyo yan? Medyo mabilis tayo ngayon, ang daming points dito eh. So, hindi siya parang ano lang, hoy, parang kaibigan mo lang. Kaibigan mo si Jesus, pero hindi lang siya basta kaibigan. Siya ay nasa trono. Ibig sabihin, siya ay hari. Anong sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first and
Magandang kantahin ng mga laging late to. Okay, suggestion ko lang. Okay? Seek ye first. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, ang tingin mo sa Diyos, hindi siya mahina. No? Nasa sanctify pa lang tayo. Kasi talagang wala, hindi ka lalabay sa Kanya, walang tiwala, hindi ka rin mag-pray, hindi ka rin babasa, parang lesson natin kanina umaga. Ba't ko babasahin yan? Boring eh, alam ko na yan eh. Konti pa lang yung alam mo na. Eh, napakalalim yan. Yung mga nabanggit ko lang kanina, kung naintindihan niyo yun, mamangha ka, hindi ka maboboring kasi gusto mo parang basahin. Totoo ba talaga yun? Wala nang titindi dito. Ba't ko maalikabukan to eh? Napakaganda pala nito. So ngayon, sa Panginoon naman, dapat ganun din sa ano natin, sa isip natin. No? Personally, sa itaas natin, isanctify natin siya. Ano sabi sa Colossians 3:1 and 2? Hindi ko na nasundan pala kanina, no? Kasi common na yun eh. Ano sabi sa Colossians 3:1 and 2, ready, go. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on earth. Ito niyan, ang taas ng Panginoon, eh, nasa trono siya ng Diyos, nasa kanan ng Diyos. So dapat, yung mga bagay na kinakahiligan natin, yung may kinalaman sa Kanya. Amen? Yung mga bagay na mga langit, hindi yung makalupa, puro pang sarili, pang bukas, pang next year, payabang, kung ano man yan. Puro sa lupa yan, lahat yan iwanan mo eh. So parang Panginoon, parang hina ng tingin natin sa Panginoon pag gano'n ng ano natin. E dapat siya yung tinataas natin, siya yung nasa kanan ng Panginoon, makalangit siya. Hindi mo makukumpara si Bill kung sino man dyan. Okay? Ano pa? Joshua 24. Mabilis ang ano natin ngayon ha. Facing natin, mahaba kasi. And it seem evil to you, so pwede, ano din, no? Yung ano lang ha. So choose you this day. Whom will you serve? Sinong paglilingkuran mo? Sa mga pumipili ng kumpanya, kaya gusto nila mas magaling na boss, mayaman, siyempre pag mapapasweldo sila ng malaki. Okay, ganun yan eh. Pero sino talaga pinaglilingkuran mo? Nagkaroon po ako ng boss na mayabang din. Papayamanin niya raw ako eh. Isip-isip ko lang. Sana, salamat kung ano. Kaso atheist, hindi na hiniwala sa Diyos eh. O sino paglilingkuran mo ng gusto? Kaya parang nabanggit natin kanina. Yung leader mo ba sa grupo nyo? Eh gusto niya, Sunday ang practice nyo eh. Sino masusunod? Ako, kasi ako leader eh. Leader ka lang ngayon. Next year, hindi na tayo magkakilala eh. Ang Diyos, Diyos pa rin. Kaya lagi siya sabi sa inyo, pwede nyo namang usapin eh. Hindi pwede Sabado o kaya gabi ng ano. Ba't kailangan linggo? May panahon po sa Pilipinas na talaga sinasarado lahat eh. Family day yon or the Lord's day yon. Tapos tayo, minsan, hindi natin pinaglalaban. So, sinong pinaglalaban mo? Yung mas mataas dapat, si Jesus yun. Hindi mo siya hinuhuli. Okay, sabi ito, mamili kayo. Ang Diyos, o kung sinong Diyos-Diyosan. Sabi ni Joshua, Diyos na. Ganon din sana tayo. Proverbs 3, sikat din to, no? Sabi dyan, may basa, ready, go. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding, and all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Hindi ko siya maintindihan eh. Bakit niya ba kailangan every Sunday na lang, church? Hindi maintindihan, marami kang di naintindihan. Pero magtiwala ka. Magtiwala ka. Hindi mo naman nakukuha yung lesson ng 1-2 taon eh. Sa isang linggo, isa lang. Nung Catholic kami, ganun kami dati. Doon lang kami medyo sa labas, ganyan-ganyan lang kami oh. Okay na. Kaya wala eh. Kahit naman pumasok ka rin doon, wala rin eh. Alam niyo naman, diligtas yung mga yan eh. O lalo dito ngayon, ang daming lesson natin kanina, binilisan ko lang yun eh. Sino dong maning-mani sa inyo yun? Ngayon. So kaya kailangan, lagi ka dyan, pag may mga bagay talaga na hindi ka maintindihan, magtiwala ka sa kanya. Kasi siya, kung siya nasa taas, no, naniniwala ka na siya pinakamatalino sa lahat. So pag may sinabi sa iyo na hindi mo maintindihan, pero alam mo yung direksyon, eh bakit dyan? Hindi mo maintindihan bakit dyan, pero sabi niya dyan. Sunday, punta ka lang sa church.
Feel mo, hindi mo feel. Naiintindihan mo, hindi. Hindi ka pwede magtanong, mas ano baptize mo ngayon? Baka hindi ko naman kailangan yan eh. At least may fellowship ka sa mga kapatid. May balita nga sa church, gawain ng Diyos. So, acknowledge Him and He shall direct thy paths. Pag binastos mo siya, ano ba gusto ng Diyos? Hindi mo inalam. Hindi ka niya i-direct. Hindi mo alam kung saan pupunta ngayon. Kaya, anyway, doon pa rin tayo sa sanctify Christ personally. Itaas mo siya. Pag nagtitiwala ka sa Kanya, tinataas mo siya. Pansinin niyo, pag walang tiwala yung tao sa'yo, di ba, ano nga, parang, kaya walang tiwala sila sa akin. May dahilan din yun. Pero hindi rin tawagin tama. Okay, tayo, ilang beses i-invite eh. So, okay lang, inaalam natin tama, pag ayaw niya, di wag. Pero nakakalungkot, ayaw natin ng walang tiwala sa atin. Ngayon, ang Diyos kaya ang huwag mong pagtiwalaan. So, maling-mali yun. So, pangalawa nabanggit ko pala, ang point natin pala, the preparation, okay? Ang preparasyon natin para tayo makasagot ng maayos at handa at tama. Handa mo yung sarili mo, kaya sanctify. Ito yung preparation, sanctify Christ personally. And then, so kasi pag divided heart ka, alam mo yung divided heart, magtitiwala ba ako sa Diyos o hindi? Ang tingin ng tao sa'yo, ang hina mo. Ikaw mismo, ini-invite ko dyan, isa ka pang late. Nagtitiwala ka ba talaga dyan o hindi? Parang, oo. Sila mismo, hindi mo maakay. May hirapan tayo pare-pareho. Kaya ang Diyos dapat ang itaas natin sa sarili natin. So pangalawang sanctification din, sanctify Christ devotionally. Anong sabihin nun? Devoted ka sa Kanya. Ngayon, nakita niyo yung mga translation, devoto. No? Kaso walang kwenta-kwenta. Pahid dito, punas dito. Paganong gawain. Ano yung tamang pagiging devoto? Hindi natin ginagamit yung devoto eh. No? Devoted. Pag devoted ka kay Kristo, anong ginagawa mo? Meron tayong dalawang bagay. Una, sa Kanyang salita. No? Hindi mo pwede sabihin devoted ka kay Jesus kung hindi ka nagbabasa, hindi mo iniintindi, salita niya. Kasi sinabi niya yun, if you love me, keep my commandments. Kung di mo nga inaalam. Hindi mo sabi mahal mo siya, hindi ako maniniwala. Yung iba, bulahin mo yung iba. Sa ABS-CBN, may niwala sa iyo. Magkwento ko lang dun. Ako po ay dating ganyan. At naniniwala po ako pauso yung mga yun eh. Tayo hindi ganun. Dapat makita mo sa Bible, yung sinasabi mong ginawa niya talaga. Ito ang sinabi ng Diyos, ni Jesus, kasi nakita mo sa Bible, hindi napanaginipan mo or something. O nakinig mo yung isang deboto na kesyo ganyan. So, sanctify Christ devotionally is sa Kanyang salita, through His Word. Sabi sa Psalms 119:11, very famous. Nay, kabisado mo to eh. Dati. Ready, go. Devoted ka talaga sa salita ng Diyos kasi nilalagay mo sa puso mo eh. Okay? Hindi, nilalagay mo lang sa damit mo kasi hindi mo inintindi. Sa puso mo, kaya may tayong memorization chapter, nilang verse. May verse, may chapter. Yung iba, book nga eh. Bakit? Devoted ka sa salita ng Diyos. Ano pa? Yung kanta niya, di ba? Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. So, hindi lang basta nagbasa, richly, ibig sabihin, lagi, puro gano'n, iniisip mo yun, lalagay mo kung saan, di ba? 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto the God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, tama yung pag-divide mo o yung pag-categorize mo, pang-itindi, analyze ang salita. Devoted ka talaga sa salita ng Diyos. Hindi yung iba na may masabi lang. Diba? Lagi natin binabag, Iglesia ni Manalo. Paano sabing kayo yun? Kasi sabi dito, Iglesia ni Cristo. Ano ba? Iglesia ng Diyos naman yung isa. Iglesia. Para yung tama yun, nag-aaway sila eh. Bakit? Kasi laman ng nangunguna sa kanila eh. Pagalingan, payabangan. Hindi nila lang, parehong tama yun. Hindi na magko-conflict yun eh. Nasa yung Baptist dyan. Hindi ganun ang dyan. Tinatag ng Diyos sa Bible yung sinusunod. Kaya alam natin Baptist. Ang Baptist, yung heritage lang yan. Ibig sabihin, pinasa-pasa. Kaya tayo tinawag na Baptist dahil sa pinabaptize natin yung baby. Sa panahon na malakas yung Catholic, pinapatay yung mga ganun. Kasi turo nila, dapat baby yan.
Wala sa Bible ng gano'n. Ang binabaptize, di ba? Ang binaptize dito, ikaw ang tumanggap, di yung ninong-ninang mo. Yan ang biblical. Kaya tinawag tayong baptism, puro baptize naman kayo. Hindi naman puro baptize eh. Pero natapat lang sa panahon nga na pinagbabawal nila yon. So kaya nakikilala tayo, alam na baptist yan kasi binabaptize yung basta nilulubog talaga. Kasi ni-sprinkle lang nila eh. At maraming iba pa. Devoted ka sa Kanya, sa Kanyang salita, at saka sa panalangin din. No? Basahin ko na lang isa. 1 Thessalonians. Kabisado nyo rin to eh. 1 Thessalonians 5:17. Ano yun? Ito yung mga maikling verse. Pray without ceasing ni Joyce Evans. So, pray without ceasing. Pag hindi ka nananalangin, paano mo sabihin devoted ka sa Kanya? Hindi, wala. Very basic yan. Pag di ka nag-pray, ewan ko sa'yo. Nakatamad ba? Minsan, oo. Kasi nga, nakipag-usap ka sa Kanya. Alam ka naman nakipag-usap ka siya nung binabastos mo siya. So, medyo mahirap talaga. Pero hindi rin. So, number 1, sanctify Christ personally, devotionally, and then morally. Importante po ito. Nasa preparation pa lang tayo. Paano tayo magiging maayos na witness? Dapat, tinaas mo ang Panginoon personally, sa sarili mo, or siya mismo ay tataas mo. And then, devoted ka sa Kanya. And then, sanctify Christ morally. Ano yung morally? Good or bad? Dapat banal tayo, no? 1 Peter 1:16. Ano sabi dyan? Makibasa, ready, go. Because it is written, be holy, for I am holy. Ang gusto ng Diyos, banal siya, banal naman talaga siya. Anong gusto niya sa atin? Magpakabanal din tayo. Ang hirap na papakinggan tayo kasi again, so soul winning ka, alam na loko-loko ka. Paano niloloko mo yung tao parang ganun? Sabihin natin talagang alam mo yung gospel, kaso yung buhay mo naman, alam ng ibang tao, palamura ka naman, tamad ka pa, no? Yung mga ganyan pong nakakatisod. Nagsipag ka nga mag-soul winning, nabalitaan, anong trabaho mo? Bahala na. Anong sabi pa? Titus 2:10, famous din to. Ito yung mga pakibasa ulit po. Ready, go. Not for looking, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior in all things. So, maganda yung pinapangaral mo yung doktrina, pero ang tanong, paano gaganda yun sa, kunwari lang, nag-yosi ako, tapos nag-preach ako, tama pa rin yung mag-preach, ha? Hindi ko sinabing huwag ka mag-preach kung nag-yosi ka. Kaso, ang pangit nga eh, napansin niyo yung adorn? Hindi niya sinabing mali yung doktrina mo eh. Pag maganda ang buhay mo, matapat ka, parang gumaganda lalo yung doktrina. Yun ang sinasabi dito. At parang mas madaling lunukin ba, di ba? Ng mga tao katulad nung kasi tayo, once save, always save tayo. Tatanong yun, kasi pag nakalunya ka, ligtas ka pa rin. Oo, pero hindi maganda yung makalunya. Paano kung nakakalunya ka talaga? Sabi, loko-loko ka pa, parang gano'n. No? Again, hindi mali yung doktrina eh. Kaso pangit ng dating kasi yung nagbibit-bit, hindi nagpapakabanal muna. So again, nasa preparation tayo. Mas maganda ang kahandaan natin pag ang ating walang sa atin. Again, walang kasalanan ha. Walang perfecto. But still, hanggat maaari, malinis tayo. Blameless, hanggat maaari. Then last dyan, ayun na, nabanggit ko na, no? Philippians 2:15, kasi magkakarelate yan eh. Mga terms. Philippians 2:15 naman, ganun din. Anong gagawin natin sa amin? Sa baybay sapa, tsaka sa, puro palamura mga tao dun eh. Kaya ganun din ako. Ano sabi dito? Ready, go. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Kahit pa nasa gitna ka ng crooked and perverse nation, sino bang hindi? Di ba? Lahat naman tayo, si Jesus nga eh. So, posible pa rin yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Pakabanal ka kahit nandiyan ka. Para maganda yung preparation mo ng pagsagot sa kanila. Sino ba yan? Ay, matino yan. Di ba?
Parang wala, hindi agad makakasabi, hanapan natin ng ano. Walang makita, parang si Daniel. Walang makita kay Daniel eh. So, yun ang maganda. So, number 2 na tayo una. Ano yung number 1? Preparation. Dapat magandang preparation natin. Pakabanal tayo. Una, itaas natin ang Panginoon, no? Siya mismo, devoted tayo sa Kanya, kaya siya natataas. Dahil yung mga maayos na tao, devoted niya sa Kanya. Kahit 10 yan eh. Alala ko lang yan, si Pastor Lito nun. So, hindi naman ganun magaling magsalita si Pastor. Pero, nung napansin ko, yung ano sinasabi niya, yung sinasabi ng member. Ibig sabihin, may sumusunod sa kanya. At sinabi din yan sa Proverbs eh. Kahit mas maganda pa yung ano eh. Pag may tao ka, may sumusunod sa'yo, mas ka-honorable yung kaysa dun sa mayamang ka nga, wala naman sumusunod sa'yo. Parang si Bongbong. May sumusunod naman doon pero nakapilitan. Iba-ibang kalakaran dyan eh. Pero ibang-iba po, no? Kahit sa, kunwari, itong mga CCF, ang gagaling, ang yaman kasi ni ano eh. Diba? Kaya hanga sa kanya. Pero napakahirap magpasunod ng tao pag walang makita sa yung something, di ba, na maniniwala sila sa iyo. So, yung kailangan, pakabanal tayo and then itaas natin ang Panginoon. So, pangalawa na tayo, kanina, preparation. Ngayon, presentation na. Paano natin papakita? Paano natin ipe-present? Paano tayo sasagot? No? So, sa madaling kwento dito, sabi dyan, balik tayo sa 1 Peter. 1 Peter 3:15, no? Sabi dyan, sanctify the Lord and be ready to always to give an answer to every man, no? So, give an answer, ito na yung presentation. Paano ka sasagot, basically? So, dapat, pag dumepensa ka, may totoong dahilan. Okay? Kasi minsan, yung anak ko magaling na sumagot. Minsan, dalawang meaning yun, di ba? Pag sumasagot ka sa magulang mo, depende ano sinagot mo. Kasi minsan, kulang yung ano natin. Pero alam na natin, pag galit ka doon, iba yung sinagot nun. May sumasagot ng pabalang, no? Kumain ka na ba? Anong pakialam mo? Oy, sumagot. Pero pangit, di ba? So, dalawa yan. So, obviously, yung hindi magandang sagot, yung ganun. Diba? Kaya iba naman, sablay naman, di ba? Madalas sinahan natin. Warningan lang natin yung Catholic kasi nga, puro rebulto. Uy, galit ang Diyos dyan, sinabi sa Bible. Sabihin na iba, hindi naman, sinabi din sa Bible, gumawa rin ng leon eh. Iba yung application, ng layo. Tapos ang lakas mang asa, pambastos agad, may mga ganun eh. So, hindi tayo ganun. Pag sumagot tayo, may punto agad at eksakto. At yung interpretation mo sa sinasabi mo, pag nag-quote ka lalo ng Bible, yun talaga yung context doon, hindi yung ang layo. Okay? Kaya ang presentation dapat natin ay reason defense, not heated arguing. Hindi yung nakikipagbangayan ka lang. So ngayon, ang dating sa iba minsan ganun. Okay? Kailangan mo intindihin din yun. Actually, ganyan yung point ni Sultan ka ng Friday eh. Pero hindi naman yan sinubstantiate. Okay? Parang ako yung pinapatungan nun eh. Pero nga, kasi parang, huwag ka na kayo pag-aaway dyan sa, away ba yung sinabihan mong mali? Kung Calvinist talaga. Oh. Sino magwa-warning doon? Wala na. At pag may walang sumagot, or pag may sumagot, inaaway agad. Ay, yung bakla, ba't inaaway mo bakla? Hindi ko inaaway, winawarning ako. Iba yung bakla, wala na yan eh. Iba kasi naluloko ng mga false teacher. Oh. So, kailangan mo yung magsalita. So, dapat pag sumagot ka, kailangan mo pala sumagot. Doon ba tayo sa ano eh. So, dapat may dahilan, tama. So, ano pa? Ano pa siya dito? Ready always nga, di ba? So, naalala si Ezra, ang tawag sa kanya, a ready scribe. Ang hirap pong gumanap ng dapat mong ganapin. Kahit pa naintindihan mo, kunwari ngayon, naintindihan mo dapat ang gobyerno ay hindi magnanakaw. Kaso isa ka pa na baka palamunin ka ng gobyerno. Paano ka magsasalita doon? Ano ka ba? Ba't ka nagreklamo? Sino ka ba? Hindi mo alam sinasabi mo. May alam ka, pero hindi ka kasi nakahanda. Hindi ka nakapaghanda. Hindi tayo papainggan yan. Okay, so isa sa mga paghahanda, dapat ready ka. Paano ka mag-ready? Handa mo yung sarili mo. Paano? 1 Peter. Ito medyo, sa mga preacher naman to, pero ganun din. 2 Timothy 4:2, yung natin, yung anniversary natin, first anniversary, no? Sabi dyan, preach the word, be instant. Nakita niyo yun?
Handa siya eh. Ang hirap kasi pag hindi ka nakahanda, tatanungin ka, hindi mo lang pinagsasasabi mo, ang lawak po ng, ng scope ng pinag-usapan sa Bible talaga. Hindi ka nakahanda, gusto mo agad, ikaw yung mag-asalita, hindi mo nang kakain, baka mapahiya tayo pare-pareho pa. Natindihan niyo ba yun? So kaya pag kinuman tayo maging ready, so dapat prepared. Kahit anong, sabi dyan, out of season, be instant in season, out of season. So uso man yan o hindi, dapat handa ka. Okay, sabi dyan, reprove, rebuke. So kailangan alam mo yung sasabihin mo kasi pinag-aralan mo na in preparation. Ano pa, pag sinabing ready, sinong pulis dito? Wala naman, no? So, sino yung laging handa? Boy Scout pala yun, no? Pero yung mga sundalo, ganun. Diba? Nag-exercise ka na, kinakain mo healthy, nag-ensayo ka na, baka kailangan mong barilin, di yung marunong. Ang sabi dyan, John 4, yan, pakibasa po, ready, go. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are white already to harvest. Kasi matagal pa naman ang harvest eh. Tulog-tulog muna ako, ilang buwan pa ba yan? Sabi ng Panginoon, huy, handa na yan eh. Kahit nga sabi nun, basta kaya hindi ako nag-soul winning basto, kasi inaaral ko pa yan, ina-analyze ko pa yan eh. Wait lang, Pastor, wait lang. Inaaral ko yan eh. Basahin ko muna ng 100 times yung Bible, sa mag-soul winning. Masyado matagal yun. Makakapaghintay yung kaluluwa, sigurado ka. Sabi nga sa inyo, yung classmate, 35 lang kami nun, namatay sa cancer. Sabi ko, balikan kita sa Tuesday. Kasi yung kasama kong napaka-spiritual, nagmamadali. Sige, balikan kita sa Tuesday. Monday, patay. Stage 4 ba naman eh. So ngayon, ganyan po yan. Tapos minsan ba, kung di kakaibiganin ko muna yung kapitbahay ko. Saka ako share-sharean, pag close na kami. Hindi ganun, kaya hindi tayo ganun eh. So andun yung urgency. Pag sinabing ready ka, ito, parang kahapon, binisita lang namin yung andyan pala yung tatay. Sige, kayo na, wala akong Bible. Manghiram tayo. Pag handa ka, handa. Amen. Ready. Handa ka, pinaghandaan mo yung kahit anong contingency, ang tawag nila dyan eh. Hindi mo alam eh kung kailan darating yung pakiayos na lang po. Okay? Ready, prepared, urgent, and then, ito, Colossians. Si Paul po to, nagpe-pray si Paul. Panalangin nyo ko. Bakit? Kasi, with all praying, pakibasa nga po, ready, go. God praying also for us, that God will open unto us the door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. So magaling na soul winning na si Paul. Pero bakit sabi niya, panalangin nyo kami na ang Diyos ay magbukas ng pintuan. Alam nyo, minsan, kahit alam natin yung kailangan natin gawin, pero minsan walang opportunity. Yes. Minsan nagsasarado yan eh. Gabi na, pagod ka na, siya naman, wala. So, kaya kapag sinasabing handa ka, anytime na bumukas yung opportunity, parang kahapon nga, fresh na fresh yung biglang andyan si tatay. O yan na, wala kasi stay in sa hindi pwedeng puntahan yun ng ibang araw. Andyan si tatay, siya na yan. Tumanggap naman. Amen. So yun yun so command to be ready, ready dapat, prepared, alam mo yung urgency, alam mo yung mga open doors, hinihintay mo at pag anytime na magbukas yan, i-present mo na agad yung represent mo, gospel man yan or review kung ano man, okay? And then ano pa, pag sinabing sa presentation, ito na yan. Paano natin i-present yan? Sabi dyan sa text ulit natin, a reason of the hope. Ano sabihin ano ba yung hope natin? Yumaman, ano ba yan? Yung iba, ganun eh. Ang gusto mo talaga mangyari at ang inaasahan mo sa buhay mo bilang Kristiyano, ano yun? Jackie. Pero sigurado ka sa langit, Jackie?
Sigurado ka na sa langit? Nakalimutan mo na, no? Yan, ano problema, no? So, pero pag ang mga anak ng Diyos, langit yon, pangako ng Diyos yon. Kahit ikaw sumira ka sa pangako mo, siya hindi sisira, anak ka na nga eh. Papaluin ka lang niya. Sabi dito, blessed be the God our Father in the Lord Jesus Christ, with according to His abundant mercy, hath begotten us again unto lively hope, buhay na pag-asa. Dahil ang Panginoon naman ay nabuhay magmuli, tayo mabubuhay magmuli. Yan ang logic dun eh. Kaya, pag tayo ay nagpresent ng gospel, kailangan makita rin sa atin yung pag-asa. Hindi yung parang wala kang kapag-apag-asa, gusto winning ka, ba't ako makikinig sa'yo? Parang ikaw, hindi mo lang lutang ka eh. Dapat solid sa'yo yun, sigurado ako at sigurado ako sa langit. Gusto ko ikaw rin. Paano niya makikita yung kung ikaw, parang wala ka na pag-asa buhay ah. Yun yung sablay sa mga ibang ano, pag hindi mo lang kakainin mo mamaya. Yung mga ganun eh. Nakakaawa din kaso, hindi naghanda rin kasi, no? Kaya, kasi na ba ako? Yan. So, dapat yung ating hope, nakikita yan. Kasi sabi, balik nga tayo sa, baka na ano nyo na kanina eh. First Peter din yan eh. Sabi dyan, to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope. Bakit kaya siya parang masaya na kahit may hirap siya, kahit may problema siya, masaya pa rin siya. Kasi anytime mamatay siya, langit siya eh. So, mararamdaman nila yun. Yung iba kaya nagsisiraan. Kasi minsan yun lang pag-asa nila eh. Nakakita pa yung taong manloloko. Ba't siya nanloloko? Kasi kala niya, pag hindi siya nanloko, hindi na siya kakain. Which is mali. Kasi nga, inapaiwas nga tayo ng Diyos sa manloko, tapos yun ang pag-asa mo. Hindi ganun. So, ngayon, dapat makita sa atin yung talagang may pag-asa ka sa buhay at even nga sa afterlife. Okay? Ano pa? Hindi ko na basahin sa inyo ito. Ano yung mga pangako ng Diyos? 2 Corinthians 1:20. Basahin ko na nga. For all the promises of God are in Him, are yea, and in Him, amen, unto the glory of God by us. Sabi na, yea, yes. Hindi yung, sigurado bang Diyos dyan? Hindi. Sigurado yun. So, mga pangako ng Diyos, sigurado, ano pa? Titus 2:13, looking for that blessed hope. Sabi, inaasahan niya na tayo ay maliligtas. So, ano yung purpose mo sa ibang tao? Ganun din. Okay? May pag-asa ka. And then, pangatlo sa presentation, kasi kanino kayo present to? Kanino kayo present yung gospel? Kanino po? Sa kaibigan mo lang? Lahat ng kayong kamag-anak ko talaga solido, katoliko, iglesia ni Manalo eh. Para yung kausap ko kahapon. Yung babae, iglesia ni Manalo. Itong isa, dating iglesia ni Manalo. Sabi niya. Salamat naman, ito yung open, yung dati. Kasi nakikinig din siya. No? Bata pa eh. So, sino ang audience natin? Ang hirap po nung limitadong audience. May mga tao po na may balita ako sa isang church na nagpapaligsado yung mga preacher. Kasi parang gusto nila, ako yung dapat makakita dyan. Kasi ako yung magaling talaga. Itong isa, walang kwenta to eh. Ba't ka nag-uunahan niya sa mga tao dyan? Pag preacher ka totoo, ano yung audience mo? Mark 5:19. Sino yung target audience mo? To wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself. So, available lahat eh, pag soul winner ka. Except yung mga konting reprobate Okay? So, sa labas, walang competition dyan. Kasi maligtas lahat yan eh, walang problema. Sa John, hindi ko na to, no? Sa Acts 1:8, sikat na naman, no? Sino yung ating, kanino tayo mag-preach ng kaligtasan? So, maganda dito, inisa-isa niya eh, both in Jerusalem, yung mas malaking area, Judea, yung nasa taas nila, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Ang daming kaluluwa na dapat makarinig nung hope na nasa iyo.
Okay? And then minsan may nabanggit ko sa last time sa inyo, di ba? Iniwanan ko kayo, nag-soul winning ako. Ako nagpagawa ng sasakyan. Kaso naghihintay kami doon. May tao din doon, di ba? Kanina pa dito, matagal tayo maghihintay eh. Sharean ko na nga ito. Andiyan, madaming pwede kang sharean. So, dapat, handa ka, and then, gawin mo na. Yan yung presentation. Hindi tayo mahihirapan kung audience at audience lang ang hanapin natin. Nasa paligid yan. Ang tanong lang, handa ka ba? Okay? So, ngayon, ano yung posture natin dapat? Pangatlo na to, ha? Nabanggit dyan, balik tayo sa ating text. Alam niyo yung posture? Nabanggit ko lagi ito sa inyo sa martial arts. Labas ng labas sa feed ko yung mga hindi UFC, taekwondo, karate. Alam mo yung posture, parang, di ba? May posture ka na mahirap kang tamaan, hindi basta-basta, mas madali kang makakatake. At kung sakaling matake ka, hindi ka agad tutumba kasi maganda yung posture mo. Usually, mababa, handa kang tumira. Okay? Okay, mga away ng gusto nyo lang, ha? Yun ang isa sa posture naman sa buhay at sa buhay mananampalataya at likod ng Diyos. Ano dapat yung posture natin? Napag-usapan dito yung yung nagtatanong sa iyo, anong dapat mong posture? Ang problema sa iba, debate agad eh. May tinanong ako, hoy, debate, hinahamon ako rito. Ganun agad. Ano yung posture natin? Saan dyan? No? With weakness and fear. So, gusto mo siyang mawin, pero dapat mapagkumbaba ka, hindi ka mayabang. Lalong dedepensa yan. Kami lang tama, kayo tanga nyo eh. Ganun ka agad. Nako. Ang tao, pag medyo na-threaten siya, ininsulto mo, sabi natin tama ka, kaso mali yung posture mo. So, dapat meek ka, ibig sabihin, alam niyo na, mababang loob, kahit pa napakatalino mo, i-consider mo na yung tao kasi nga, iba-ibang kondisyon niya sa buhay at ang status niyan at ang mga narinig niyan. No? Hindi mo alam kung ano yung mga naitanim dyan ng mga kulto. Sinabi din sa 2 Timothy 2:24. So alam ng mga mananampalataya. Sabi, a servant of the Lord must not strive. Okay, likod ka ng Diyos, pero hindi ko yung palaaway. But gentle unto all men, up to teach patient. Ibig sabihin, hindi ka nakipag-away kung di naman kailangan. Madalas naman yan, hindi kailangan eh. Kung masyadong panatiko yan sa kanya, sorry. Gamitan mo ng wisdom. Ganun din yung up to teach, marunong ka. Patient, in meekness, instructing those that oppose themselves. Dapat nga naaawa ka sa kanila eh. Okay? Hindi ka nagmamayabang para lang. Pansinin niyo yung mga mayabang po madalas, mga insecure din eh. Yung mga bata, uy, siya daw magaling. Ako yung dapat magaling. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Una, baka hindi siya maniwala. Pero pag talagang nakita naman niya na ikaw marunong eh, may pigilan mo ba yun? So, isa sa mga dapat, no? Ang taong talagang marunong, hindi yan nagmamalaki. Pansinin niyo yan. Sabi nila yung mga mayaman daw talaga, pansinin niyo, hindi nagdadamit ng hindi, ginto, mayaman na, wala, hindi. Huwag sa takot ma-hold up. Hindi niya kailangan magpakikilala pa siya eh. Pag mayaman, yung mga nakakita ko doon, naka-shirt lang yun. Pero, sir, sino sinesir na? Yung mga gwaldya, kilala yun yung sino may-ari doon. O, ikaw, hindi mo kailangan pumulma. Ngayon, dito naman sa pinag-usapan natin, preach ka ng gospel, hindi mo kailangan mag-base ng para lang. Ayun. So, dapat meek. And then, Titus 3:2, balik-balik tayo sa mga letter ni Paul, no? Kasi Paul yung nagturo ng talagang malinaw, and then, detalyado. Sabi na naman, gano'n na naman. Kay Titus naman, speak evil of no man, to be not brawlers, but gentle. Na naman, no? Showing all meekness unto all men. Ibig sabihin, hindi ka mayabang nga, no? Hindi ka may pag-brawler, sapakin kita agad, eh, gano'n. May mga gano'ng preacher, ha? Ano sinabi mong sapakin kita dyan, eh. Madaling matreten, no? Kasi insecure din. Then, dami nito. Ito, Proverbs, kailangan to. Wisdom. Sinasabi sa atin sa Proverbs 15:1, pakibasa, ready, go. As of answer, turn the
Alam mo namang controversial topic yan, langit, impyerno, sino pupunta sa langit. So, asahan mo rin na may mga taong talagang, ano, kayo lang ang ano. Oh. So, ngayon, ang gagawin mo is sa mga style, hindi lang style to eh. Sigurado ka eh, tansyado mo na sarili mo, mga kausap mo sa Pilipinas. As mga survey mo rin, ang klase itong mga to, ano bang inaaral niya mga yan, karamihan, hindi nag-aaral. Oh. Anong dapat nyo? Sagutin mo lang ng, according to the soft answer. Kahit 10 yan, hindi mo kailangan makipag-away. Pag tama yung diskarte mo, kanina, sino makausap ko kailan lang dito? Umutang mo na. So, sagutin mo ng malumanay kasi nga, tansyado mo yung sarili mo para makinig din siya sa'yo, hindi yung lalo mag-iinit ang ulo sa'yo, no? Yun. So, the gospel never helped by pride. So, gusto mo siyang maligtas, pakita mo na mahal mo siya, therefore, hindi ka may pagyabangan. Okay? So, nasa posture na po tayo, paano tayo dapat bumanat na? So, dapat meek, and then, nabanggit kanina, meek and fear, no? So, dapat takot ka rin. Paano takot? Hindi sa tao, hindi kay Satanas. Kanina matatakot. Very good, sa Diyos. Kasi ganito yan. Ito, maganda rin to. Ito yung sakto rin to na verse, no? Cause reference, 2 Corinthians 5:11. Ang sabi po dyan, may fear dito sa Panginoon, no? Knowing therefore the terror of the Lord. Pag nagkamali ka, yari ka sa Diyos. Pag di sila naligtas, yari sila sa Diyos. Kaya andun yung tamang takot sa Diyos. Takot ka na mapunta sila sa impyerno, takot ka rin na makitaan ka ng Diyos ng kayabangan man yan or what. So dapat, alam mo yun, pag takot ka, hindi ka basta kumikilos ng mabilisan eh. Maingat ka. But we are made manifest. Hindi na yan. Yung first part lang, no? So paano tang posture dapat natin? Yes, matapang kasi talagang every week, soul winning. Pero lagi mo iniisip, naku, pag nagkamali ako dito, mapahamak siya, ang Diyos nakikinig. So, dapat may takot tayo. So, meekness and fear. Amen. Sabi din sa Proverbs 1:7, of course, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Second, 1 Thessalonians naman, 1 Thessalonians 2:4, ganun din. Sabi diyan, but as we, ito na, tinutukoy yung mga lingkod ng Diyos, especially siya. Pag pastor ka, preacher ka, hinahayaan ka ng Diyos, ginagamit ka, pinagkatiwalaan ka ng gospel. Yung gospel, napaka-importanting bagay. Anong gagawin mo dyan? Pagkakapirahan mo. Maraming ganyan. Dapat may takot ka sa Diyos na pag preach mo yan, hindi ang unang iniisip mo, mawin ko dapat to, punta sa church, and then mag-tithes, and then ako, salamat. Yung mga ganun, ang inaalala sa hindi. Kaya minsan nag-aaway. Kaninang support, tapos mas lumutang na mas magaling ako para dito siya. And Diyos nakikita yung puso mo. Amen. Gusto mong kapera din, trabaho ka. Even so as we speak, not as pleasing men, but God, which tried our hearts. Nakikita siya ng Diyos. So ngayon, habang hinahayaan, kailan lang may nag-quit na pastor, hindi mo alam anong problema, no? Malamang malala yun. May kasalanan na pag siya, disqualify siya. Napakahirap nun. So, ganun po yung kaya dapat, the fact na ikaw ay pinagkakatiwalaan, hindi ka pa inaalis ng Diyos dyan, naku, may takot ka sa Diyos na anytime, pag nagkamali ka, lalo pag na-dismiss mo ang Diyos, pag nagalit sa yung Diyos, pwede kang tanggalin dyan. So, meekness and fear, yun ang ating posture, no? Matapang, babanat, pero tama lang. Naalala nyo na sapak si Pacquiao, di ba? Inamin niya naman yung maganda kay Pacquiao, pero sabi niya, bakit ka natulog? Magaling ka. Nag-overconfident daw, natsambahan siya. Ganun tayo eh. Nag-mimisin tayo. Ako, nagsasalita ako dito. Pag may nasabi ako medyo matindi dito, pwede akong tirahin. Eh, pag ikaw ay hindi nag-iingat, baka ma-knockout ka. Okay? Ulitin ko, nasan tayo na? Preparation, presentation, then posture. Next. Balik tayo sa ating text. Saan text natin?
15 to 16. Nasaan tayo? Having a good conscience. So, dapat meron kang mabuting konsensya. Ano yung konsensya? Tinakalam na mabuti masama sa loob mo, no? So, dapat, kaya yung takot, alam yung takot, pag takot ka, may ginawa kang masama o hindi ganun ka puro yung motibo mo, may hindi takot ka dyan, eh. Kahit saan po yan, nagbanggaan kayo. Diba? Naalala ko tuloy may banggaan, diba? So, kaya malakas yung loob ko nung binangga ako, ganyan ba naman, eh. Diba? So, kaya, lakas ang loob ko, hindi na ako na gano'n. Alam niyo, pastor ako, hindi ko na. Mayabang pa, di, ano ko lang, pinicture lang ko lang. Sige, magkita tayo doon. Pag tama ka, hindi ka, takot. Amen. Eh, sabi dito, having a good conscience. Again, ang context pa nito, sumasagot ka. Eh, alam mo, minsan nagiging tense yan. Naku, sasabihin niya. Lalo pag sinusolve mo yung anak niya, tapos yung lolo niya or something. Ba't mo niya siya ng Bible yan? Ba't ka galit? Kaya may mga ganon, mga panatiko tawag natin doon, di ba? So, alam mo mga panatiko, anong gagawin mo? Pero kung alam mo wala kang ginagawang masama, malakas ang loob mo. Amen. Kasi may proof. Maganda ang konsensya mo. Wala kang ginagawang masama. Kahit pa alam mong nakakasama sa kanila, iniisipan ka na masama. Pero walang masama sa pag-preach ng gospel. Amen. Alam kami, di ba, nag-share lang kami sa SM. Eh, bawal po dito yan. Ba't bawal ang pag-share ng salita ng Diyos? Eh, kasi private. Oo nga, private. Ano masama dito? Eh, sumusunod lang kami. Ba't naging masama? Ayan. So, matapang kapag alam mo, wala kang ginawa. Hindi naman tayo naniningil doon. Hindi tayo naloloko. Amen. So, dapat habang ginagawa mo yung ginagawa mo, siguraduhin mo. Walang papasok na masamang intention sa'yo. Kasi kahit, again, mga pastor, kaya in-expose natin yan. Pumapasok yan. So, pag maganda ang konsensya mo, number 1, character validates our message. Sino ba yan? Ano ba ginagawa niya dito? Yan. Tingnan niyo sa Philippians 1:27, sabi po dito, only let your conversation be as becoming the gospel of Christ. Ano natin ito last time, di ba? Yung becoming dyan is fitting, no? That whether I come and see thee or else be absent, I may hear your affairs. Kamusta si ganyan? Anong ginagawa niya? Tutuloy-tuloy pa siya naglilingkod sa Diyos. Yun ang maganda. Okay? Yun ang gusto ko mabalitaan sa atin. Kung sakaling bakasyon ako, na ganyan. Anong ginawa niya ng ano? Naku, nagloko na. Hindi, saklap naman nun. Dapat, lahat ng mga balitaan sa atin, maayos, no? Yung sinasabi conversation, yung ginagawa niya, maayos. 5:16 ng Matthew. Beatitude. Okay? Let your light so shine before men that they may glorify your Father which is in heaven. That may see your good works. Okay? Pag maayos ang karakter mo, ang makikita nila sa'yo, wala kang masasabing ano. Ba't kaya nag-share ng hututan ka niyan eh? Kasi nag-ginawa niya sa iba eh. Patayin na. Sira tayo pare-pareho. Kaya si Pastor dito, asar na asa sa mga worker na ganun. Sabi niya, ay, binisita yung kapatid eh. Minsan mga Kristyano tayo, mabait yan eh. Ay, dito ka na mag-lunch. Sige, ay, salamat po. Pinabukasan nandun ulit. Dati hindi ko maintindihan yung mga kwentong gano'n ni Pastor. Yung pala nga, yung mga ayaw magtrabaho kasi. Kaya parang mga nanlilimos. So, iwasan natin yun. Okay? And then, ay nako, haba pa. Meron lang isa. 1 Timothy 4:12. Ano yun? Kapsyado niya mga bata. 1 Timothy 4:12. But let your example yan, di ba, ng mga kabataan. Let man, let be go. Let no man despise by you, Yun. but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Yun. So, yung testimony dapat kilala ka na maayos ka, no? Kahit bata ka pa. Yung bang kabataan, loko-loko eh. Ikaw dapat hindi. At pag nag-share ka ngayon, sino ba yung si Rain? Naku, matino yan. Di ba? So, privilege sa kanya, kinausap ka niya. O natin siya. Okay? A clean conscience give boldness. Yung sinasabi ko kanina, nauna eh, no? So, pag ikaw alam mo wala kang masamang ginagawa, matapang ka. Amen?
Ano sabi ni Miriam Santiago? Hindi, kinote niya to eh. Ito, hindi naman Kristiyano yun. Itong mga politiko, magaling lang gamit ng Bible pag ano eh. May basa, ready, go. The wicked flee when no man pursues Yun. them, But, the righteous are bold as a lion. kahit sa doctrine naman, matansin ninyo, yung ibang pastor, pag alam niyang mali siya, ayaw niyang pag-usapan. Kahit saan. Ay, pag-usapan yan. Bakit? Kaya bang magkamali ako or ikaw? Ayan. So, parang tumatakbo na, wala pa nga. Nasa-essence pa lang na, ay, naku, baka pag-usapan yung hindi ko alam yun. Maraming bagay yun. Sinabi nga ni Soriano tuloy, ni Santiago, no? Ewan kung gaano kalinis talaga yun. Siguro, no? Ganun na lang. Pero yun yun, matapang ka pa sa leon. Pag ikaw ay, alam mo, wala ka naman, hindi ka naman nagnakaw. Pag-usapan natin yan. Yung salin, i-declare niya yan. Dapat ganun yung mga yun. Ang tagal na nung pag-uusapan, di pa rin ngayon ng ano. Kasi nga, sila yung ano dun eh. Tama naman yun eh, kasi nga, ngayon ang gobyerno, gusto nila, kita nila yung galaw natin, baliktad. Dapat private citizen tayo, wala doon silang pakialam sa atin. Sila yung naglilingkod sa atin. Tayo may pakialam sa kanila. Dapat alam natin yung pera nila, kung magkano sila kayaman nung sila'y pumasok at paglabas. Kasi ang ginagalawan nila yung pondo ng bayan. Tayo naglalagay doon. Amen. Di ba kasi hindi pa nagtatax, no? Pero dapat ganun. Ngayon, nabaliktad eh. So, clean conscience, give boldness, very basic, okay? Kaya, pansinin yung mga backslider, hirap din niyang gumawa ng, kahit magsalita dito, mahirap, hindi ka basta makakapag-preach. Pag ikaw ay alam mo may something kang tinatago. Totoo yan. Dahil siya sabi ni Pastor, tama yun. Yun talaga yun eh. Kasi hanapan ka ng butas, ay nakitaan ka ngayon. Oh. Paano na? Okay, last na to. Litin ko the preparation, the presentation, the posture, the proof. Ito na yon. Yung having a good conscience, the proof. So, parang may pruweba ka agad sa kanila na maganda yung gagawin mo. Kasi nga, walang makita sa iyo. Hindi perfect pero at least yung may kinalaman sa ginagawa natin. So, last, ano ngayon ang mangyayari? Again, naalala yung context natin dito, persecution. Hihiyain ka nila. Hahanapan ka ng butas. Ano mangyayari sa kanila? Kung wala silang makita, mabuti ginagawa mo, wala kang ulterior motive, na selfish motive, ano mangyayari sa kanila? So, di man natin gusto silang mapahiya, pero yun exactly mangyayari. Kasi wala silang makita eh. Kasi sabi dyan, whereas they speak evil you, ba't yung sinasabihan ka ng mali, wala naman silang makita. Ano mangyayari sa kanila? They shall be ashamed, they may be ashamed. Mapapahiya sila. Kasi ang accusation nila ay mali. Okay? The result, ashamed, mapapahiya sila basically. A shame-faced accuser. Okay? Alam niyo ba yung pinag-usapan natin kanina umaga, di ba? Si Voltaire. Okay pa kayo? Ang yabang nung kasi magaling siya sa ibang bagay. Sa literature, hindi nagkakamali si Voltaire. Magaling siyang ano. Kaso hindi siya Kristiyano, hindi siya niniwala sa Bible. Sabi niya, 100 years after this, wala na yan, hindi na mauuso yan, expired ng Christianity, wala ng church, wala ng Bible. Nung namatay siya, yung bahay niya, ewan ko, wala siguro ng anak yun, ewan ko. Binili ng printing press. Printing, Bible print. Parang nag-print ng Bible. So, expired hanggang ngayon kailan nabuhay si Voltaire. Ang tagal na nun, hanggang ngayon may Bible pa rin, pinapangaral pa rin, buong-buo pa rin. At binapasa, tinuturo, later, ituturo nyo rin sa iba. Si Voltaire, matagal na sa impyerno. So, mapapahiya sila. Nakita nyo yun? So, again, hindi natin gusto mapahiya para mapahiya lang. Hindi nga tayo natutuwa kaya nga tinuturo natin, paano di ka mapahiya? Again, kahit sa mga kapwa natin Baptist. Pag may pagkakataon ako, pre-trib ka, mapahiya ka dyan. O, ito yung tama, ayan. Yung ibang medyo bata-bata nakikinig, ganun pala yun. Ibang matanda na mayabang. Bandang uli, sila yung mapahiya. Kung nakinig na sila nung una pa lang, pwede ka naman dito tumayo dyan kung di mo talaga sigurado eh. Ayan, ganun din sa kaligtasan. Nakakahiya yan. Pag ikaw, ligtas ka ba? Hindi. Pareho tayo. Patay ka. Anong tinuturo mo? Okay, the result. Ayan. So, ano nangyari sa kalaban ni Daniel? Patay, di ba?
So, siya yung gustong pakain sa leon, sila kinain ng leon. Ano pa? Wala nang ibang dito. So, wala tayong time ha, pero alam niyo sa libutan, hindi ka niya pwede ignore. Ngayon, ini-ignore tayo eh. Lalo na pag, kahit naligtas na, atid ka naman sa church. Naku, nag-iisip na yan. So ngayon, gusto mong tulungan, ano bang gagawin mo sa ano? Kasi meron po kaming, kung ano man yan. Ano bang ginagawa ng mga Kristyano pag Sunday? Diba? Yung iba, hindi. Yung mga tamad, o yung may excuse, mag-cellphone lang. May campaign ako sa ano eh. Mga games ngayon, ganun, di ba? Dati, ganun ako eh. Hindi ka pwedeng di mag-focus doon. Kung gusto mong matapos. Eh, kaso laro lang yun. Chismisan, pahinga naman yung iba naman, barkada. Mapapahiya ka dyan. Bagyan ang uunahin mo. Tapos na tayo, finale natin. To be always ready to answer means, ano yung sabihin ng ready to answer? Una, yung point kanina na preparation, dapat si Jesus lagi ang nasa trono ng puso mo. Siya yung pinakamataas ang tingin mo. Pag mataas ang tingin mo sa kanya, mataas ang tingin mo sa salita niya, so babasahin mo, aaralin mo, and then, pag nakita mo, proclaim mo, parang sino mo kausap. Ay, kanina nga Sunday school, di ba? Oh, ano yung tanong niya? Nakatawa ako sa tanong niya eh. Eh, sabi niya, tanggapin daw yung ano eh. Sabi lang nila yon. Ano sabi ng Bible? O, sinong tama? Ay, magsabi yung Bible kasi Bible, it's their loss, bakit sila niniwala doon? Sabihin mo. Hindi naman talaga tayo nag-determine yan eh. Ang Diyos eh. Siya nagsabi ng ano, pinaniwalaan lang natin. At nakita natin, tama naman, lalaki, babae lang naman eh. Kahit nga believer, alam yun eh. Eh kung di ka nagtitiwala sa Kanya, hindi naman naniwala dyan eh, kay Kristo eh, kay Muhammad kami. Kailangan itaas mo ang Panginoon. Paniwala mo sinabi niya. Siya pinakamatalino sa lahat. And then, knowledge ready of the tongue. Ibig sabihin, yung kanina, inaaral mo, yung posture mo, tama rin, hindi ka mapakyaw, di ba? Nagmalaki, sapul, isahan lang yan minsan eh. Tulog. Gentleness and delivery, and then, banal dapat. May kabanalan. Again, walang perfect, pero at least, yung mga alam na kasalanan, talaga na alam mong kasalanan, iwasan mo yun. Hindi ka magiging matapang pag alam mo may babato sila sa'yo, ikaw nga, ganyan eh. No? Diba, ganun yan eh. Okay, so, yan. So, pag sagot natin, anong title natin? Be ready, always ready to answer. Hindi yan basta makasagot lang. Okay? Ang papakita mo sa kanila talaga, yung na-train ka na salita ng Diyos. Kaya may tatas bandang huli dyan, si Jesus na naman. Paano niya nalaman yun? Parang sina Pedro, di ba? Eh mga mangmang to, mga ano alam nito, mga mamingwit ng ano, yun lang alam nito eh. Yung iba professional, hindi, kaso nakasama ni Jesus yan eh. Ganun dapat tayo. Kahit bata ka pa eh, naturuan ka ng Bible. Tanda ka na eh, naturuan ka ng Bible. So may illustration ako dito, nakuha ko lang. Tapos na po tayo ha. Alam niyo yung lighthouse? So, hindi na uso ngayon yan, pero may mga lighthouse pa rin ngayon, parang museum na lang. Kasi hindi na kailangan dahil modern technology. May mga GPS na. Okay? Pero dati kasi, nung wala pang GPS, napaka-importante ng lighthouse. Kasi nga ikaw, pag naglalayag ka, barko, di mo alam yung mga bato dun eh. Lalo malayo, iba mababaw. So, yung mga lighthouse, yung nagsasabi, hoy, malapit ka na sa ano, mag-ingat ka na, hindi ka na yung tipong, ano, mabilis pa yung ano mo, no? Eh kaso, alam mo, pag mabagyo yung lighthouse, anong gagawin mo? Lighthouse ka. Yung lighthouse, walang ginawa yung kundi mag-ilaw lang. Yun ang illustration dito eh. Yung mga bagyo, parang mga problema o yung mga ingay ng mga, yung translation, ang ingay yan eh. Sinong tinataas nila? Yung rebulto nila, tsaka religion nila. Tapos yung iglesia ni Manalo, nagtipon din. Mga Baptist, nagtipon din. Ano yung lighthouse ginagawa ito yung mga soul winner? Mag-ilaw ka lang, yun lang kailangan mong gawin. Eh, bumabagyo, ilaw ka lang, yun ang gawain mo eh. Ang mag-a-adjust ngayon yung mga, yung storm hindi, yung storm eh. Ang mag-a-adjust yung mga ship. Ay, nag-ilaw dun eh, wawarning nga tayo, anong gagawin mo? Pag sila matigas ang ulo, bangga sila sa bato. Pero dahil nakita nila, tayo, nagwa-warning tayo, yun lang kaya natin gawin, yun dapat nang gawin.
Magtapat lang tayo doon. And then yung mga matalino, may nagwa-warning doon. Baka totoo. Yan. So, magbabagal sila and then, hindi sila mapapahamak. Okay? So, ngayon, anong pinaniniwalaan mo? Saan ka nabubuhay? Ano sineshare mo? Tanong sa sarili mo. Puro games ba yan? Walang kwenta yan. Puro kayabangan, puro sarili. Meron na ba nagtanong sa'yo, Kristiyano ka ba? Dalawa yan eh. Either kasi palamura ka, Kristiyano ka ba? Or yung talagang kahit di ka maingay, talagang kitang-kita, ibang kumilos, iba ka magsalita, hindi ka nagpa-participate hindi ka dapat mag-participate, Kristiyano ka ba? Makikita nila sa iyo yan. Hindi ko sinabing ganito lagi tayo, lifestyle evangelism, hindi tayo ganyan. Pero still, isa yan sa dapat na nila makita sa atin. Okay, kasi may mga neutral ground nga, katulad sa school. No? Ako naiintindihan ko, lalo sa amin, talaga sinabi sa amin, bawal dito, mag-share ng Bible. Though, madalas kong yun. Tawag doon. Ha? Nilabag. So, pero, naiintindihan ko yun. Kasi nga, hindi naman tayo doon para Pero, minsan, okay yun. So, dapat alam mo yung exactly stand mo and then gagawin mo paano, kailan. Kasi, handa ka. Paano may handa? Pag-aralan mo. Gawin mo yung alam mo nang dapat mong gawin. Mag-improve ka pa. Yung mga may encounter mo, mga terms, repent, sanctification, justification, at kung anong shun pa yan. May encounter mo yan, iba dyan na ini-snow ka lang eh. Kaya mas maganda alam mo rin. No? Epiphany, kung ano man yan. Restorationist, may mga ganyan eh. Okay, so lahat ng iglesia mga ganun daw. Wala ang church, kami lang ang tunay kasi wala na iba. Ha? Ano sabi sa Matthew 16? The gates of hell shall not prevail against it. No? Upon this church, upon this rock, I will build my church. Yan sabi niya. So, alam mong mali sila. Pero, dapat alamin mo muna. Aralin mo. Amen? Are you ready? Always ready to answer. Basta hindi pa mag-ready ka. Okay? Pwede ka magtanong. Gawin mo na yung alam mong dapat gawin. May encounter ka problema, magtanong ka. Iterate lang yan, paulit-ulit. Apply. Pag nag-fail, bakit? Alamin. Next time, mas ma-better ka na. Okay? Mas magaling ka na. Let's pray. Panginoon, maraming salamat na kita namin ang warning, Panginoon, dito. Napakagandang exhortation ni Peter, ng lingkod, na nagkamali rin po, Panginoon, sa Peter. Kilala namin siya. Pinagkalulo po niya, Panginoon. Hindi naman pinagkalulo, pero tinanggi ka rin niya. No? Dininay ka niya. I pray na makita namin yung pagbabagong siya'y na-convert. Talagang nagtiwala sa inyo. Kasama ng mga apostol din po, Lord. I pray, gano'n kami ngayong topic namin, maging ready, mag-aralan. Panginoon, maganda yung aming preparation, aming presentation, posture, proof, and resulta po niyan, of course, victory, mapahiya yung kalaban, at of course, yung ibang dapat matuto ay maliligtas, yung ibang ligtas na, mapapalakas, Panginoon, yung ibang may encourage. So, tulungan bawat isa, another week na naman, Panginoon, ang paglilingkod sa inyo, Panginoon, na mag-aaral, Panginoon, harapin nila ng maayos yung kanilang mga pagsuport sa school. Ang inspiration namin kayo, yung katotohanan ng aming gabay, kayo po manguna sa amin, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.